Okay mga lads, welcome back to another content, and for this video pa i-discuss po natin yung apology ni Sir James Alfante na kasalukuyang nasa gitna nitong issue na to dahil nag-apology letter na siya doon sa community ng Pokemon Market PH. So ito yung sinabi niya. Kaso naka-muted na yata yung yung tawag mo rito, yung sinabi niya. Pero so siguro meron ako nabasa dito sabing ganun, hindi niya daw kilala si Nidoking. Kasi kung nagpo-Pokemon ka, dapat alam mo yan or at least yung 151 Pokemon dun sa red, green, yellow, tsaka red, blue. Mali ako, red, blue, yellow, green. Tama ba ako? Yung unang reiteration ng Pokemon kung saan yung yellow nandun si Pikachu. Tapos yung starter Pokemon mo si Pikachu, pero dun sa red, blue, green, si Charmander, si Squirtle, at saka si Charmander, si Squirtle, at saka si Bulbasaur, yung tatlo na yon. So, I'm just saying na kung nagpo-Pokemon ka kasi, yun yung pinaka-basic, yung 151 Pokemon. Yung iba kasi hindi ko na rin kilala Kasi matagal na akong hindi naggaganito. Nung araw kasi naglalaro ako dun sa emulator na tinatawag. Ewan ko lang kung alam nyo yun. So, naalala ko, nasa floppy disk pa yung yung mga Pokemon namin nun. So, this was the time na madali lang tandaan yung Pokemon ngayon kasi mahirap na dami na So binabanatan siya ng mga tao ngayon because of dun nga. Tapos nag-apology siya pero I don't know kung tinanggap ng tao pero siguro kayo na lang magbasa, i-post nyo na lang yung video. Pero ang pinupunto niya rito, Pokemon Happy Meal toys from Jollibee. Ang Happy Meal sa McDo yun, tol. Kiddie Meal lang sa Doon pa lang, GG na So, siguro, pag-usapan natin dito yung social identity theory. Konsepto yun sa sociology na kung bakit ini-explain nun kung bakit tayo may tribal mentality na tinatawag sa bawat grupo na sinasalihan natin. Halimbawa, Dota player ka, tapos nakakita ka ng isang influencer na sinasaksak yung sarili niya sa Dota, 'di ba? Or ganito na lang yung mga vloggers na biglang nagra-rock kasi yun yung meta, 'di ba? So kayo parang nagkakaroon ng gatekeeping idea because of that social identity theory na yan. So mamaya i-explain ko sa inyo ng dahan-dahan as we go along this issue na to. So siguro ayos na siguro si James dito. Balikan na lang natin yung ibang pinost niya. Pero and yung epekto nito doon sa idea na yung pinasok niyang community, kung ano yung rules and regulation doon. Kasi sa bawat community kasi may social norms na tinatawag. Pero set aside muna natin yan. And pag-usapan muna natin yung napakalupit na scalping industry sa Pokemon. Kasi meron naman talagang scalping industry sa Pokemon. Kasi nga, once upon a time, hindi actually hanggang ngayon naman kung nanonood kayo kala Jake Paul, talagang sikat na sikat talaga yung Pokemon collection. And some people, ang gagawin nila, i-hoard nila yung, kunyari may discount dito sa Costco or somewhere in the world na may discount. Ang gagawin nila, they're going to buy everything para magkaroon ng forced na tinatawag natin na forced scarcity na tinatawag. Di ba kasi sa business kasi may tinatawag na supply and demand. So what you're going to do is you're going to you're going to control the supply para lahat ng demand mapupunta sa iyo, di ba? So yun yung idea doon. So let's watch this. This scalper ran as fast as he could to catch a Pokemon restock, but he did not expect what he was about to see because a crowd of other scalpers showed up at the same time and he had to fight them to get any cards. So, maraming video na ganito sa YouTube Siguro you just manood na lang kayo. The scalper epidemic, the scalper
So, marami talagang mga tao na mangi-scalp sila. Ngayon, ano na nangyari doon sa Pokemon? Kasi in fairness naman kay James, hindi lang naman siya yung gumawa nun. Ang ginawa ko kasi dito, pagkatapos ng video natin, pumunta ako sa FB Marketplace. And nakita ko talaga sa FB Marketplace, ang dami na rin. Papakita ko sa inyo. Kasi grabe talaga yan, man eh. Tingnan nyo. Ayan o, sa marketplace. Okay. Ito, Pokemon Toys. Pokemon Jollibee. And pag tinignan niya sa marketplace ng Jollibee, ayan o, kita nyo. Kaboom! Yan o, nasa marketplace na siya. Ibig sabihin talaga, gana talaga na bibilin mo yan, tapos ibebenta mo ng mas mahal ng onte. So, ang going rate is around 250 pesos. So, tubo ka na ng 2x yata or 1.5x na yung kinita mo doon. Pero, I don't know. Sulit ba yan? Ngayon, yung mga taong nasa Pokemon collecting community na hindi sila pumupunta doon sa community na yon para magbenta, fina-frown upan nila yan kasi nga meron tayong tinatawag na social norms. So ano ba yung social norms na yon? Sa bawat community kasi mga lods ko, may tatlong factors yan that defines a community, di ba? Yung unang-una nun, yung identity nung community na yon. Paano ba ibig sabihin nun? Kunyari, yun nga Pokemon, 'di ba? Kayong mga datihan na Pokemon lovers or Pokemon watchers noon. Talagang ang ginagawa nyo is ina-identify nyo yung sarili nyo as fans of Pokemon, 'di ba? Or sa rap, 'di ba? Yung mga battle rap enthusiasts, flip top fans, 'di ba? And meron din categorization. Anong category yung meron kayo? And of course, comparison. Mas yung evident to dun sa mga K-pop fans, 'di ba? Yung kino-compare lagi nila yung sarili nila sa isa't isa. These are the three factors that every community has, 'di ba? Yung identity nila, saan sila, and compare sa iba, eto kami. Mas fun kami nito, mas stan kami nito, ganun 'yon. So sa bawat community kasi may tinatawag tayong social norms na tinatawag. Doon sa social norms na 'yon, I think dito yung hindi nagigets ng nitong si James kasi kung ang pinasok mo talaga diyan is para lang talagang mangolekta, mahihirapan ka talaga dyan. So, nagbabasa ako ng comments dito and nabasa ko na hindi niya daw kilala si Nidoking. Ngayon, si Nidoking kasi, kasama yun sa 151 Pokemon. I have not played Pokemon since I was in high school. That was years ago. Pero kilala ko yun. Kasi, yun yung isang Pokemon na si Nidoran, di ba? Nidoran tsaka Rina, tama ba ako? Basta may dalawang, yung si Nidoking, meron siyang partner, ang pangalan nun, Nidoqueen. So, ang exclusive sa kanya kasi, diretso yung evolution niya. Meaning, pag pina-level up mo siya, magiging Nidorino, tas Nidoking. Ganon yata eh. Basta, nakalimutan ko ng specific doon eh. Pero, napaka-iconic ng Pokemon na yon kasi sila yung parang may gender na Pokemon. So, kung hindi mo kilala yon, well, you're not really here for the medyo sus ka. Kumbaga, bagsak ka dun sa social identification, di ba? Kasi, di ba, kailangan dapat may identity ka. Lugi ka dun sa social norms na yon. Ngayon, bukod pa dun sa pag-alam mo sa Pokemon, dapat sumusunod ka din dun sa doon sa tinatawag nating norms nila para maging accepted ka. Siguro ako pag pumasok ako diyan, ma-accept nila ako kasi marunong ako mag-Pokemon. Pero ayoko. Bakit? Wala akong pera eh. Wala akong pambili ng collector's item ng mga ganyan, di ba? So, that's just how it is. Now,
Sa kasawiang palad mga lods, at chinek ko kasi dito sa sa Jollibee and meron din nag-confirm sa comment section. Sabi niya dito, yung dineliveran niya daw kanina, 20 pieces agad na laruan yung binili. Talagang mabenta siya. Ang akin lang sana, wag nyo na lang i-resell kasi nga kahit nasabihin ng Jollibee na hindi siya limited item, hanggang March lang kasi siya eh. So pagdating ng April, wala na. Tama, di ba? Wala na eh. Pa-April na eh. O June, wala na rin, di ba? Ang point dito, mga lods, bigay na natin sa mga bata yun na gusto nating masali dun sa Ngayon, eto yung matindi dito kay James eh. Kasi na-cover siya ng Pokeworld Australia. Sabi niya ng The Pokemon scalper in the Philippines is insane. Apparently, he's giving away to his followers, not actual children who wanted toys. This bloke from the Philippines could be at par with those some American scalper we've seen on videos. Oh. So, congratulations. May international recognition. And eto rin, basahin nyo rin sa nd.gg. Ito yung idea kung bakit talagang hindi fina-frown upon yung scalping, okay? Tapos dito naman pati sa Twitter na alam mo putik, talagang nakakatakot pala yung community nila. Talaga palang grabe sila mang-call out ng mga taong nang i-scalp. Pero mo ito, siguro yun yung problema kasi kay James eh. I don't think nakapag-research siya ng ayos dito eh. Kasi dapat mag-research siya ng ayos bago ka pumasok sa isang community para alam mo yung social norms or yung mga maliliit na rules sa kanila para at least alam mo, para marunong kang sumunod, di ba? Pokemon scalper scene in the Philippines. Imagine being much of that you clean out every single available Pokemon toy meant for children, keeping the free TCG booster packs with the intent to resell them and then the benevolent claim that you're giving away toys for free. Oh, yun. Except he's giving it away to his followers, not actual children who wanted toys. Kasi nga yun eh. Yun kasi yung point nun eh. Introduction kasi to sa collecting, sa card collection ng mga batang makaka-receive niyan. 'Di ba? Kasi parang magkakaroon sila ng notion na kapag sila yung nauna, meron silang extra reward. Pero if you actually bought all of it, parang wala na silang chance na makakuha niyan. Okay. So that's I think medyo nakakalungkot 'yon in the sense na inuna mo pa yung sarili mo. Pero nag-apology na naman siya. Pero ang hindi ko lang kasi gets dito, paano niya ibabalik yon? Parang at this point in time kasi, mahirap na eh. Kasi nga, na-post niya na and hindi lang yun, napakita ko sa inyo. Saan na ba yan? I think, ang ginawa niya kasi nga ito, ang ginawa niya parang sinasama niya doon sa collection. Kunyari, bumili ka sa kanya, isasama niya yung toy. So, hindi yun okay. In my opinion, ito pa. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Kayo, anong sa tingin nyo dyan? Gagay mga lads.